like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. Well, lahat ng mga sinabi ni Pastor, hindi iyon ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa kung ano ang meron. Yung mga kung ano-ano. Ganun lang talaga pagkaibigan mo yung nagpapakilala, talagang ginagandahan. Alright. Apo, gaganti po ako pag ikaw naman, pag nagkataon, ikaw naman. Dagdagan ko lang po, kasi habang kumakanta tayo nung God, He reigns. Actually, sinabi ng pastor na nakita siya. I mean, we have to imagine that He is seated on His throne. Pero ako po, habang kinakanta natin yon, nandun ako pabalik nung sinabing, when everything is void and dark, God is there. Before the very foundation of the world. Kailangan makita natin yon. Kaya nung kinakanta natin yon, it should be in our understanding na kaya merong ganito. It is because God is there, hindi was, is there before anything else, and He is still here. And He will still be in the future, in the eternity. Palagay ko sapat na yon. And gusto ko na lamang pong mag-closing prayer, kasi yun na po yun. Wala na po, okay na po. Palagay ko sapat na yun para mabuhay tayo sa mundong ito, nakakaiba sa lahat. Alright? Kasi hindi yun nangyari because of what we've got in life. Hindi yun nangyari dahil nag-aral tayo ng mataas, nakarating tayo sa kung ano-ano, nakuha natin ang pinaka inaasam ng mga tao sa mundong ito. It is because, and it can only happen because of Jesus. Kaya I think you would agree na tapusin na natin ito. Let me just close in prayer. And that's it. Ha? Opo, hindi ko alam. Fellowship siguro. Oo, kasi ano pa bang mensahe ang gusto nyo maliban doon? Meron pa ba kayong hinahangad? Meron pa bang kailangan? Palagay ko wala na eh. When God reigns, that's enough. Kanina doon sa isang kanta, sabi niya, because it is so. The reason why we live by faith, it is because we are holding on to the promises of God. Hindi tayo nagpa-positive thinking lang. Hindi tayo nag-iisip na, hindi, ano lang tayo. Hindi, no. We're holding on to the promises of God. Why? Kasi kapani-paniwala, imagine He is reigned before even the foundation of the world. He created everything. Even you and I, He gave us life. Not just life, but life. Sabi, ganap at kasiyasiyang buhay in eternity, just even right now. Alright? So yun lang. Ha? Yun lang. Meron pa ba kayong ibang gustong mensahe? Baka kung ano-ano lang masabi ko dito eh. Maiba pa yun. Alright? Sige. Parang ayaw nyo eh. Hindi ko alam, hindi ko mabasa kung anong tingin nyo sa akin eh. Well, first and foremost, this is personal. Tama po yun, Pastor Ed and Ate Rio. Thank you. Tama po yun. Akala ko babanggitin na meron tayong bisita. Hindi po ako bisita. In fact, today is very personal para sa akin because, sabi ko, since 2021, hindi pa ako nakapagpasalamat sa inyo in person. Kung naalala ninyo, sa panahon ng COVID, muntik na akong mamatay. Pero we prayed together as a church. Alam niyo po, si Pastor Ed and si Ate Rio, nandun ako sa ospital.
Tumawag si Ate Rio, Pastor, anong gusto mong kainin? Samantalang yung katawan ko walang maisip at walang kayang tanggapin. Kasi muntik po akong namatay. And because we prayed to this God who reigns forever, more, alam niyo po, hindi ko alam kung paano i-describe yung forever more, pero sa akin sapat na yung forever, na nagre-reign ang Diyos na to, na sinasamba natin dito, kaya okay na ako. So anyway, gusto ko magpasalamat kasi you prayed for me, you prayed for us, that's why I'm still living. God hear our prayers, and then He extended my life. All right? And I thank you. We, in behalf of my family, wife ko, yung son naming isa at yung isa pa, yung panganay namin, hindi namin kasama kasi may sarili ng pamilya. Tapos yung aming magiging daughter-in-law, kasama namin. Gusto ko magpasalamat sa inyong mga panalangin during that time. More than anything else, pagkain at kung ano pang binigay ninyo. Thank you for praying. Patunay, kung ngayon nandito ka, nagdududa ka kung bakit ganito yung pinagdadaanan mo, I might as well tell you na this is a fruit that God really reigns. Alright? Oh, okay na. Okay na ba yun? Paliwanag? O di mag-close na. Ha? More pa. Masyado kayo demanding. Sulitin na. Alright. Well, a little bit more. July last year, something happened again. To make the long story short, sabi nung sonologist, meron akong cancer sa colon. Alright. Parang hindi natatapos Well, another proof that God is reign and God is really on His throne. Kaya buhay pa rin ako. Sabi ko, pinag-usapan namin ng aking asawa, kasi since then, July last year, nag-decide yung kongregasyon na, Pastor, asikasuhin mo na muna yung health mo, yung leadership namin. Sige, asikasuhin mo na. So yung mga tao doon na-disperse lang muna sa mga iba-ibang congregation as they will, kasi iyon naman talaga ginusto nila. And then, hindi naman pala talaga ako matitigil. It seemed that the Lord is really onto something sa buhay ko. Kaya since then, patuloy naman kaming pumupunta kung saan-saan. Tapos wala namang nakakahalata na meron pala akong sitwasyon. Ngayon, dahil naiintindihan namin kung sino itong na pinaglilingkuran namin, ang understanding lang namin, sabi ko sa wife ko, halimbawa, pag pumunta tayo dito, kagagaling namin sa More in Visayas, unahan po natin kasi sa February may invitation ako sa Pagadian. Hindi ko alam kung kailan yung couples ninyo. Pero anyway, ganito po, every time na pupunta kami, alis kami ng bahay, alam ng aming mga anak, suportado kami ng aming mga anak. And sasabihin ko lang kay Tess, ito yung understanding namin. Kunyari, inabutan ako, nasa isang probinsya tayo sa Pilipinas, doon ako namatay. I-cremate mo ako, bitin mo yung banga, uwi ka. That's it. Why? Nabanggit na pastor kanina yung security. Yung security. Secure ka ba sa Diyos mo? Secure ka ba sa Diyos mo kaya ka nandito? O habang nandito ka, iniisip mo, sila Bill, sila Judith, o yung labada mo, o kung ano mang hindi mo natatapos gawin, kaya aligaga ka ngayon. Sabi mo, ang dami namang sinasabi ng pastor na yan. Pero baka nandito ka today para mapaalalahanan ka na itong Diyos na kinakanta natin na God, He reigns. He reigns. He is. So ngayong umaga, yun pala yung transition ko papunta sa pag-uusapan natin.
Yun nga, nung usap namin ni Pastor, sabi ko, Pastor, makikisimba na lang kami kasi dahil nga sa traffic, hindi ko kontrolado lagi yung biyahe. Sabi ko, simba na lang kami dyan ng umaga. Yun yung original plan. So sabi ni Pastor, sige, magpahinga ako. Magturo ka. Okay po, sige po. So syempre, ano kaya ang ituturo ko? Lord, anong gusto mong sabihin sa mga tao sa Bustos? Ito yon. Pag-uusapan natin yung secret of a worry-free life. Gusto niyo yan? Yun lang, maintindihan niyo na God, He reigns, then you should be worry-free. Tapos na. Let me close in prayer. Okay na po. Tumayo tayo lahat at manalangin at umuwi. Oo. The secret of a worry-free life. Alamin natin mamaya kung may sikreto talaga. Alright? So sige po. Kung meron kayong mga Biblia, gumagamit pa ba ng Biblia sa Bustos? Alright, sige po. Makibuklat kayo sa akin. Sige po, tayo nga po tayong lahat. Open your Bible with me sa Philippians chapter 2. Babasahin lang natin. Pero supposed to be, ang focus ko ay yung 3 verses mula sa 9 hanggang 11. Pero para ma-gets natin ng mabuti, basahin natin mula verse 1 hanggang 11. Nandiyan yan, nak? Alright, sige, i-flash na lang para isang version na lang tayo. Sabay-sabay po tayo. Ready and go. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us pray. Gracious as you are, Lord, we thank you for today, for gathering us here. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maintindihan namin ang mensahe mo individually. At ang dalangin ko, O Diyos, bigyan mo kami ng unawa na maintindihan naming mabuti. Ang dalangin ko, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita na maririnig namin from you today, aalis kami sa bulwagang ito na ibang-iba kaysa nung pumasok kami kanina. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pagsasama-sama today sa presensya mo. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming maranasan, patuloy ka naming maunawaan, patuloy ka naming makilala.
Continue, Lord, to transform our hearts. Help us to conform to our Lord Jesus. And as we do this, Lord, may you be continually honored, glorified, worshiped, and adored in this place. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yung palakpak niyo po ba para sa akin? O para kay Lord? Ay, hindi yan. Parang, kung ikaw papalakpakan ka ng ganon, okay na sa'yo. Kung si Lord yung pinapalakpakan, palakpakan nyo naman ng, alam nyo yun, kulang nga yung palakpak at wala tayong palakpak na pwedeng gawin. Para maging sapat yung kung anong meron tayo sa Panginoon. So, please, galingan nyo. Alright, nung tiningnan ko po sa Google, ano ang ibig sabihin ng worry? Kasi, ang message talaga ng Philippians ay patungkol kay Jesus kung sino siya. Or kailangan makita natin sa 4 chapters of Philippians kung sino si Jesus. At ang mensahe na makikita natin kung sino si Jesus sa buong aklat ng Philippians is, He is the God who meets our every need. That's it. God, He reigns forevermore, and then He meets our needs. When I say our, be sure na kasama ka doon. Kasama ka doon kasi you have your personal relationship with this God. Hindi po ang pagiging Kristiyano dahil pumunta ka sa isang church. No. Hindi ka naging Kristiyano dahil umattend ka sa Bible study. No. Hindi dahil meron kang ministeryo. No. It is only by Jesus that you will know who God is and why you will believe in this kind of God. Kasi maraming ini-introduce na God ang mundong ito. Tama? So, kailangan malinaw sa iyo kung bakit. Kaya mong ipaliwanag kung bakit sinasabi mong Kristiyano ka. Hindi ka Kristiyano dahil uma-attend ka sa His grace. Alright? Maliwanag po yun. So, nung tinignan ko po yung worry or worrying sa Google, para lang meron tayong at least contrast siguro doon sa pag-aaralan natin. Ganito ang sabi, worrying, particularly when chronic, can significantly impact both mental and physical health. It can lead to various issues like anxiety, depression, sleep problems, digestive issues, and even cardiovascular problems. It can also affect concentration, productivity, and overall quality of life. Sabi po doon sa helpguide.org, sa article na How to Stop Worrying. So worries, doubts, and anxieties are a normal part of life. Hindi naman sinabing wala talaga. It's natural to worry about an unpaid bill. Ang tawag natin doon si Bill, si Judith. An upcoming job interview, or a first date, or a first date sa mga single. But normal, quote-unquote, worry becomes excessive when it's persistent and uncontrollable. You worry every day about what-ifs and worst-case scenarios. You can't get anxious thoughts out of your head, and it interferes with your daily life. Constant worrying, negative thinking, and always expecting the worst can take a toll on your emotional and physical health. It can sap your emotional strength, leave you feeling restless and jumpy, cause insomnia, headaches, stomach problems, muscle tension, and make it difficult to concentrate at work or school. You may take negative feelings out of the people closest to you. Ito yung malupit. Sa sobrang worry mo, apektado pati mahal mo sa buhay. Bakit grumpy ka? Hindi nila maintindihan ito. Si brother, ang bait-bait nito dati, ngayon, ang sungit-sungit na.
Nag-worry lang pala. Kaya tanungin nyo, bro, pag nag-iba na ang pakikitungo? You may take your negative feelings out of the people closest to you. Self-medicate with alcohol and drugs, or try to distract yourself by zoning out in front of screens. Ang tawag po dyan, stress reliever ko kasi ito eh. Kaya nanonood ako ng nanonood. Chronic worrying can be also a major symptom of generalized anxiety disorder or GAD. A common anxiety disorder that involves tension, nervousness, and a general feeling of unease that colors your whole life. So may mga consequences po ang worrying na makikita. So tingnan po ninyo yung katabi nyo. Hindi, joke lang. Wag. Restlessness, fatigue. Yung fatigue dito, yung natulog ka na pagising mo, pagod ka pa din. Tingnan nyo po kung saan nanggagaling yun. Hindi, magtaka ka na. 8:30 oras yung tulog mo, pero pagising mo, pagod ako, tulog. Tingnan mo, may pinanggagalingan yon. Sleeplessness, yung other side naman, hindi ka makatulog. Muscle tension and pain. Yung mga naninigas yung mga kalamnan mo, naninigas yung panga, at other symptoms, baka because of worry. Ang tendency, mag-self-medicate. Inom ka ng kung ano-ano, inom ka na rin ng inom, at kung ano pang iniinom. And yung effect talaga, change in social life. So ganito ang epekto ng worry. Kaya ngayong araw na to, titingnan natin sa ating binasang talata sa Biblia, paano nga ba, Philippians kasi no, si Apostle Paul ang sumulat, paano nga ba si Apostle Paul natuto siya sa buhay, at titingnan natin, bakit niya nasabing, I can do all things through Christ to give me strength. Gusto niyo yan? Pero ako, may conclusion na ako. Kung nagre-reign ang Diyos, naintindihan mo, then that would lead you to a worry-free life. O, di mag-close na tayo, Lord. Alright. So, Philippians, basically, dadaanan natin yung 4 na chapters. Kaya bantayan nyo sa inyong mga Biblia, kasi hindi tayo lalayo dyan. Keep it open. Tapos sundan ninyo ako, mamaya iba na pala sinasabi ko dito. Hindi nyo malalaman. Alright, so buksan nyo po ang inyong mga Bible, sundan nyo lang. Gusto ko pong diinan, itong pinakasentro ng pag-uusap, yung verse 9, ang sabi, therefore, God has highly exalted Him, si Jesus ito, and bestowed on Him the name that is above every name. Why? So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and even under the earth, and every tongue, lahat ng lingwahe, regardless kung Bisaya o Tagalog o kung ano pa man, Ilocano, Waray, kung ano pa man, English, at kung ano-anong meron, will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So, basically, ang pag-uusapan natin, yung sulat ni Apostle Paul sa church sa Philippi o sa Pilipos. Ang city ng Philippi was founded by Philip of Macedon, father of Alexander the Great, 357 before Christ pa. Gusto ko lang daanan ito saglit para makita natin at maintindihan bakit si Apostle Paul ganon ka-consistent na sabihin niya kung sino ang Diyos at bakit niya kayang sabihin na everything he considered rubbish, everything ganito, ganyan, wala sa kanya, makabahagi sa kamatayan ni Jesus kasi gusto niya lang si Jesus. Para maintindihan ninyo kung bakit ko sinabing the secret of a worry-free life.
since ito po ay nasa lugar na ito, natalo ito ng Rome, na-conquer ito ng Rome sa Middle East, yung Macedonia mismo. And as a privilege, ginawa itong colony ng Roman Empire. Well, please take note na yung pagtingin ng Roman Empire sa sarili nila Diyos. Alright? That's why yung mga tagasunod ng Roman Empire, kung sino ang nakaupo, ang allegiance nila doon sa nakaupo. Alright? Kailangan maintindihan natin iyon. Since dahil ito nga ay colony ng Roman Empire, ang nakatira dito mismo sa Macedonia, which is nandoon yung Philippi, mga Roman soldier, yung mga retired na sundalo. Gusto kong tingnan nyo itong mabuti kasi kung nasa colony ng Rome, ang nangatira mga retired soldiers, natural na ang allegiance nila sa Roman Empire. Sa king na nakaupo, sa emperor na nakaupo. Alright? Kaya alam natin at mauunawaan natin na hindi madali kay Apostle Paul na magsabing meron talagang totoong king, si Jesus. Hindi madali para kay Apostle Paul na sabihin, hindi yan, wag dyan ang allegiance nyo. Merong Jesus. Actually, mababasa natin ang account na to sa Acts chapter 16. Si Apostle Paul, nung pumunta kasama si Silas, actually dito sila kinulong. Dito yung alipin na sunod ng sunod sa kanila at sinasabing itong mga taong to, servant ito ng the Lord Most High. Kasi yung babae na yon, pag-aari ng isang mayaman na pinagkakakitaan niya kasi nanguhula. Until na-annoyed si Paul, nirebuke niya yung babae sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa babaeng yan, umalis na ngayon yung espiritu, hindi na makapanghula yung babae. Nagalit yung may-ari, kinuyog sila Paul, binugbog, tapos kinulong. Pagkatapos silang ikulong, sa Acts 16 ito doon sila nag-worship sa kulungan, naalala ninyo, hopefully nabasa ninyo. And the jail opened wide. Tapos yung jail warden magpapakamatay kasi ang akala niya may nagsipagtakas na mga nakakulong. Sabi ni Paul, no, stop. We're all here. Wag. Kaya yung jail warden sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ni Paul sa Acts 16:31, believe and you will be saved together with your household. And true enough, the Lord saved the household of that jail warden. Alright, yun yung kwento. So, ilang balik ni Apostle Paul, 5 years more or less, pagbalik niya uli ito yung sitwasyon. Pagkatapos noon, nakulong siya sa Rome, nabalitaan ng mga taga-Philippi, inutusan nila si Epaphroditus para magpadala ng support kay Apostle Paul habang nakakulong. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ni Apostle Paul na sinulat niya itong epistle na babasahin natin ngayon at pag-aaralan natin para i-encourage ang mga mananampalataya na magpatuloy, na mabuhay. That's why the message today is all about a worry-free life. Galing sa sitwasyon ni Paul na kinulong, pero samantalang kinulong at nakakulong, nag-i-encourage ng mga mananampalataya sa pagsasabing, I can do all things through Christ who give me strength. Okay na kayo? Tapos na tayo. Tapos na tayo, di ba malinaw na? Ano ba yan? Alright. So, ito yon. Ngayon, bago natin puntahan yung lesson na gusto kong i-deliver sa inyo ngayon, tunghayan natin ano-anong matututunan natin kay Apostle Paul
Bakit siya umabot sa puntong kaya niyang sabihin ang mga sinasabi niya? Kasi, by the way, we have to note and understand na kung meron tayong buhay Kristiyano na pwedeng i-elevate para gayahin, si Paul. Si Paul. Ako bilang pastor, sinusundan ko yung minodel ni Paul na hindi, sabi niya ayaw kong maging pabigat. Kaya nagtatrabaho si Paul. Pero hindi naman pong masamang hindi magtrabaho si pastor. Kasi supposed to be nga, ito na naman, lalabas na naman yung sama ng loob ko. Well, sabi ni Apostle Paul doon, kung tutuusin, meron akong karapatan na sustentuhan ninyo ako, pero hindi ko gagawin yun kasi ayaw ko maging pabigat sa inyo. Hindi dahil ma-pride si Paul. Gusto niya lang ituro sa mga mananampalataya sa Filipos na dapat lahat tayo kumikilos, dapat walang tamad sa atin. Dapat hindi tayo nagiging pabigat sa bawat isa. Remember sa Acts, nagtutulong-tulong ang lahat to the point of selling properties if need para walang makitang nangangailangan. At ito yung prinsipyo na sinusundan ni Paul. May pangangailangan ako, pero gusto ko rin gawin yung pwede kong gawin para hindi ako maging pabigat sa inyo. Pero the church, pag tiningnan natin sa lahat ng epistle, makikita natin na nagsusuporta nga kay Paul. At ito yung pagpapasalamat niya. Pinadala si Epaphroditus, pero si Epaphroditus muntik namatay nung nandun siya. Pero sabi ni Apostle Paul, kinahabagan siya ng Panginoon at ako din, kaya buhay siya makakabalik dyan. So, yun yung premise ng ating pag-uusap. So, unang bagay, tingnan natin anong purpose na malinaw na nakaset sa kay Paul at kaninyo na ito nakaugat. Paul's life's purpose is set in Jesus Christ. Ilang verses po na gusto kong bigyan ng diin, 19 to 30, hayaan yung basahin ko po. Yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be all ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or death. For me to live is Christ, and to die is gain. And if I am to live in flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may give ample cause to glory in Christ because of my coming to you again. Only, ito yung warning, let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear you, that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them that of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also, listen to this, suffer for His sake. Engaged in the same conflict that you saw I had, and now here that I still have. Naintindihan niyo po? Sabi ni Paul, habang nakakulong, kasi siyempre, yung oppression nandun eh. Sabi ni Paul, kung mamamatay ako dito, dahil naglilingkod ako, walang problema. Mamatay na. Pero kung mabubuhay pa rin ako, mas marami pa akong magagawa. Referring to them, alang-alang sa inyo.
bakit ganito ko? Kumbinsido si Paul na panindigan, kung tutuusin, nakakulong na nga eh. Pwede na siyang mag-rant. Pwede na siyang mag-post ng mag-post. At sabihin ang nilalaman ng kanyang puso, mag-vent out lang ako dito. Kasi puro injustice ang nararamdaman ko. Pero si Paul hindi. Malinaw sa kanya kung bakit at kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Pwede kasi siyang mapatay sa kulungan. Pwede siyang patayin sa kulungan because of Jesus. Kaya sabi niya, di kung mamatay ako, walang problema, makakarating na ako, makakaharap ko na si Jesus. Picture this. Malapit-lapit na ba kayo dito sa senaryo ni Paul sa buhay ninyo bilang Kristiyano? Umabot na ba kayo sa isang sitwasyon na kagaya man lang at least dulo ng kuko ng kalingkingan nung sitwasyon ni Paul? If you want a worry-free life, please know your purpose. Kasi ang gusto ko pong itanong, how about you? Do you even know your life's purpose by this time? Hindi na po ako magtatanong kung sino dito ang pinakamatagal na. Kasi again, gusto kong ulitin, hindi dahil nandito ka sa His Grace Church, Kristiyano ka. Ang pagiging Kristiyano ay yung maintindihan mo kung sino si Kristo. At mula nung maintindihan mo ito, doon mo i-anchor kung bakit ka mabubuhay. Yung mga pangarap mo, yung mga desire mo, yung lahat ng gagawin mo may kinalaman sa purpose ng Diyos sa iyo. Dahil kinamatayan niya ni Jesus 2,000 plus years ago. Tandaan ninyo na yung pangalang His Grace, ang ginawa yan para sa pagkakakilanlan lang ng gobyerno. Para hindi nila isipin na tayo yung mga insurrectos ng gobyerno. Kailangan nating i-register, nandun yung mga pangalan mo. Pero alalahanin ninyo na hindi concern ni Jesus kung anong membership meron ka. In fact, sa isang pagkakataon, sabi niya sa mga apostle, magalak kayo, huwag kayong matuwa na nakapagpapalayas kayo ng demonyo, nakapagpapagaling kayo ng may sakit. Hindi yon. Matuwa kayo na ang pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay. Yun yung very reason ni Apostle Paul nang sinabi niya, Christ will be honored in my body whether by life or by death. For me, what? To live is Christ and to die is gain. Hindi po kasi natatapos yung pag-uusig kay Apostle Paul sa pagsunod niya kay Kristo kahit nakakulong na siya. Kaya sabi niya, kahit patayin ninyo ako, ano naman, kay Jesus ako, di makakasama ko na si Jesus. Advance din siyang mag-isip eh. Pero kung mabubuhay ako, makakalaya ako dito sa kulungan na ito, di mas mabuti, mas marami pa akong maaabot. Try niyong isipin ito. Ganito na ba umabot yung kaisipan mo ngayon bilang sabi mo Kristiyano ka? Kwento ko yung kwento namin kasi experience namin yun kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Pero hindi yun ang kwento mo. Meron kang sariling kwento sa pagsunod mo sa Diyos. Kung hanggang ngayon nandun ka pa rin sa sitwasyon na hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ka Kristiyano, kung bakit ka nagsisimba, kung bakit ka dapat umattend ng mga gawain sa simbahan, try mong tingnan. Sino si Jesus sa buhay mo? Lip service lang ba to? Recently, since July last year, ang mga counseling na nakakausap ko, kasama yung asawa ko,
ay mga Kristiyanong problemado. Hindi po mga non-Christians. Mga mag-asawang Kristiyano na problemado sa loob ng mga iba-ibang simbahan. And as I talk to them, isa lang nakikita ko, malayo sila kay Kristo kahit nasa loob sila ng simbahan. Hindi ko po sasayangin yung moment na binigay ninyo sa akin, kasi baka ito na yung last moment na to. Pwede po kayong magalit sa akin, pwede kayong ma-offend sa akin, pero sisiguraduhin ko na hindi galing to sa akin. And the reason why you're here today, maybe because kailangan mong marinig ito. Huwag mo nang isipin yung wala dito, makinig kang mabuti kasi kung nandito ka para sa'yo to. May online pala, no? Kung ano-ano pinagsasabi ko dito. Sana po, nandyan pa rin kayo. Kasi ang worry ko po sa online, pagka hindi maganda, pag hindi gusto yung maririnig, nakabukas lang yan pero nandun sa iba nakikinig. Doon kasi medyo pagyaman ang pinag-uusapan. Tandaan ninyo, hindi namatay si Kristo para kagustuhan ninyo at kagiliwan ninyo ang mundong ito. Namatay si Kristo para masigurado na pagkatapos mo ng buhay mo dito, kasama mo pa rin siya. Lagi ko itong sinasabi. Kung ang intention mo sa pagpunta sa church ay iba, baka hindi ito yung church na para sa iyo. Pero kung ang intention mo, ang gusto mo, ang desire mo, makaniig si Kristo, patay o buhay, dito yon. Tama yon. Alright? Pinalakpakan nyo na naman ako. Salamat. Alright. Ang paalala ni Apostle Paul sa kanila, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Alam nyo ba talaga kung ano ang gospel? Well, hindi na po ako magpapataas ng kamay, pero please check kung alam nyo talaga kung ano yung gospel na madalas sinasabi. May mga pangalan ng churches na nakalagay full gospel. Nagtataka ako, sabi ko, meron kayang half gospel? Or 1/4 gospel? Ano nga ba ang gospel? Alright? Tanungin nyo po si pastor. Pagka meron kayong mga katanungan dito sa mga pinagsasabi ko, lapitan nyo lang ang inyong pastor. Pangalawa, aralin natin, false life is what? In what? Is clear in Jesus Christ. Kahit pagbalik-balik ta rin natin, mula nung nakakilala si Paul, mula nung araw na na-meet niya, na-encounter niya si Jesus doon sa road to Damascus, 180 degrees ang turn around. Yung dating Saul, na sa Greek ay Paul, na tumutuligsa sa mga tagasunod ni Kristo, ngayon ay nangangaral at tanging ipinamumuhay si Kristo. Ang naisip ko kasi cringe eh. Nagki-cringe ako pag naririnig ko yung mga Kristiyano o mga tao na nagsasabing, alam mo, na-encounter ko si Jesus. Tapos hindi ko makita ang kaibahan sa kanyang buhay. Sa sarili ko lang naman, hindi ko sinasabi, sino kayang Jesus ang na-encounter niya? Kasi may tendency tayo na pwede tayong mag-create ng Jesus ayon sa kung paano natin gusto. Ang pinag-uusapan natin, si Jesus na tinuturo sa Biblia. Si Jesus na was reigning, now, is reigning ever since the foundation of the earth.
Nandun na si Jesus. Bago palikhain ang mundong ito. Nandun na ang Holy Spirit bago palikhain ang mundong ito. In the beginning was, tulungan mo nga ako, yung Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. It was what? Formless. Dark. Pero ito yon. And the Spirit of God was hovering over the earth. Over doon sa darkness na yon. And then, God said, let there be light. Akala nyo ba kung sino lang yon? Jesus was there. Jesus was there. When you read your Bible from Genesis to Revelation, dapat ma-identify ninyo sino si Jesus doon. Kailangan makita ninyo si Jesus doon. Kasi nandoon siya. Until the time nung binanggit ni Matthew na si Jesus ipinanganak. Pero hindi siya nagsimula doon sa panganganak. Nandun na siya from the very beginning, even before the foundation of the earth. Kaya pag kinanta nyo, God, He reigns. He was there. Kung nandun siya, at kung anong sinasabi niya, mangyayari iyon kasi He exists since the beginning of time. Bago pa na-create yung time, nandun na siya. God exists. He does not need us. Kasi eternal siya eh. But we need Him. Anong pamumuhay ni Paul? Nakapattern ng malinaw kay Jesus Christ. Philippians chapter 2. Alam niyo po, kailangan balikan ni Apostle Paul yung sinabi sa Isaiah kung sino si Jesus. Balikan ni Paul yung pinagmulan kung paano dinescribe si Jesus. Tingnan niyo po ito. So, if there is any encouragement in Christ, bakit mo papaniwalaan si Kristo? Any comfort from love, any participation in the Spirit, capital S yung Spirit, this is also God the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind. Ang sinasabi ni Paul, dapat parehas tayo ng kaisipan. Ako, kung paano ko nakikilala si Jesus, kayo na sa Pilipos, dapat parehas tayo ng kaisipan. At sinasabi din sa panahon natin ngayon, dapat parehas tayo ng kaisipan, parehas tayo ng unawa. Ano yun? Having the same love, being in full accord and of one mind. Listen, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. This is Christian living. Ang nangyayari po kasi ngayon sa mga simbahan, pagalingan, alam niyo po, kahit yung giving, yung tithing, kung ginagamit natin yung term na tithing, huwag kang maging komportable at makaisip. Kasi ang tendency natin, pag regular kang nag-aabot, nagkakaroon ka ng, anong term? Ha? Tither kasi ako eh. Pagaanin natin, entitlement. Pero actually pride. Alam mo, tither ako. Magaling ako magbigay. Please, observe yourself. Anything that we do in this ministry, pwede tayong malingat.
Pwede tayong magkamali na mas magaling tayo kaysa sa iba. Tawagin po natin ang mga tither dito sa harap, pag-pray natin. Anong mararamdaman nung nag-i-struggle sa pagbibigay? Tapos ikaw naman na natawag, whether you like it or not, you have your pride na hindi mo alam yon. Unconsciously, hindi mo na-feel yon. Pero ingat, kuidaw. Ang paalala ni Apostle Paul sa kanila, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. Naalala niyo sabi ni Jesus? Those who want to be great, what? You need to be the least of all. Serve. An example ni Jesus yon. Sabi niya, all authority has given to me. Ang ginawa niya, on heaven and on earth. Naglagay ng balabal, naghugas ng paa ng kanyang mga disciples. Sa mga churches ngayon, lalo na pag nilagyan mo na ng name tag, leader, elder, supreme, at kung ano-ano pang title. Super supreme. Hindi mo napapansin, nararamdaman mo yung title. Hindi mo sinasadya yun. But if you know, where do you pattern your life? Kahit maisip, hindi mo maiisip yun. Kung hindi mo maiisip yun, tiyak ko, hindi mo mararamdaman yun. Masarap naman po kasi talagang pinapalakpakan. Masarap din po talaga sa pakiramdam yung napupuri. Pero ito yung danger. Para magmagaling tayo kaysa sa iba. Alam mo, lagi akong present sa service eh. Kahit tingnan mo pa sa record ni sister, attendance ko, hindi ako late. Lagi. Pero pag nandyan ka ba sa church, kumusta ka naman at ang Panginoon? Well, hindi yan kayang sabihin ni Pastor na ikaw, nabibasa ko yung sa loobin mo ngayon, nandito ka pero nandun sa SM yung isip mo. Hindi kayang gawin ni Pastor yon. Kasi unang-una, sinuko na ni Pastor yung panghuhula. Apo, dati niyang buhay yun. Wala na rin siyang bulang kristal. Pero alam mo kung sinong nakakaalam? Si Jesus. That's why, kagaya nila noon, at paabot sa atin ngayon, hindi po nagbabago ang paalala. Sa salita natin ngayon, gusto niyong i-translate ko? Okay lang, sa version ko to. Kinakabahan ako. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Do nothing from selfish ambition and conceit. Huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Let each of you look not only in his own interests, but also the interests of others. Have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped.
Maintindihan natin na si Jesus, nung pumarito, nung nagkatawang tao, hindi nabawasan yung kanyang divine nature. 100% yung divine nature niya sa kanyang pagiging tao, yung humanness niya 100%, namuhay siya in obedience to the Father. Even to the point of submitting himself to the Roman authority to die on the cross. Wala pong ibang pattern ang buhay Kristiyano. Si Jesus. Kaya ang tanong ko ngayon, sa bawat isa sa atin, at gusto kong itanong nyo ito sa inyong sarili, mamaya siguro pagka nagmuni-muni ka, ako ang tanong ko, sinong model mo? Ang tanong ko personally, habang tumatagal ba ako sa simbahan, nagiging kamukha ko na si Jesus? Pwede niyo rin pong itanong yan sa inyong sarili. Mamaya. Or kahit ngayon. Paul's life prize is to reach the goal of upward calling. Yung una po, purpose. Yung pangalawa, pattern. Yung pangatlo, ano nga bang ina-aspire ni Apostle Paul? Madalas, ito yung nakagisnan ko sa buhay Kristiyano. Mapupunta tayo sa langit eh. Makakasama natin ang Panginoon sa langit. Kaya lang aware ba kayo na yung kaligtasan nagsimula na nung araw na naintindihan mo yung gospel? So hindi mo na kailangang maghintay pa na makarating sa presensya ng Diyos para mamuhay na kagaya ng Diyos. Hello? Ngayon pa lamang kailangan ipamuhay mo na yung eternity. Ngayon pa lamang maintindihan mo na dahil kay Kristo ibinukod ka na sa mundong ito ngayon pa lang. Kasi sa panahon nila, kaya nasulat yung Leviticus. Nabasa nyo na Leviticus? Nasa New Testament ito. Kaya isinulat iyon para maipakita na yung Israel nakabukod sa marami. Kakaiba ang pamumuhay, kakaiba ang kinakain, kakaiba ang gawi kasi sa Diyos sila. Sa panahon nila, sa New Testament at sa panahon natin ngayon, kaya ka Kristiyano kasi ikaw ay nakabukod sa mundong ito. Sa gawi, sa isip, sa salita at sa gawa sa mundong ito. Kung kamukha ka na si Kristo, ang gawi mo para ka ng si Kristo. Ano yon? Hala, ipapako din ako sa krus. Hindi na po kailangan. Sapat na yon. I have been crucified with Christ, and it is no longer I lives, but Christ lives in me. And the life I now live in this body, I live by faith to what? In the Son of God who loved me and gave His life for me. So kung Kristiyano ka na, kung ang claim mo Kristiyano ka na, ang lakad mo, pang-Kristiyano na. At halatang halata, dapat kahit nasaan ka. Sa school, sa workplace, kasama mo si kumare, kasama mo si kung sino, kasama mo, they will know. They will know because they will see Jesus in you. They will hear Jesus in you. They will feel Jesus in you. That's why yung aspiration mo, hindi nakagaya ng dati.
Oy, klaruhin ko lang, hindi naman ibig sabihin hindi ka na mangangarap, hindi ka na maghahanap buhay, hindi. Kundi sa pangarap mo, wow, Lord, anong gusto mo sa akin? Gusto ko sana ng BMW na 1300 na motorbike. Kasi gusto kong ma-enjoy na bumiyahe sa expressway ng nakamotor. Kaya lang I-realize, Lord, hindi pala to. Akin lang palang kagustuhan ito. Pero alam niyo po, isingit ko to kasi nabanggit ko yung BMW palibasa, yun siguro yung laman ng puso ko. And kaya ko namang sabihin kasi alam ko naman na walang magsasabi sa inyo na nagpaparinig si Pastor kasi yung BMW na gusto ko na motorsiklo ay 1.5 million. So, hindi po ako nagpaparinig. Pero ito yung gusto ko. Nangangarap ako. Nangangarap pa din ako. Pero nakalagay siya sa category na wants. Hindi needs. Sa amin kasi natutunan namin mag-asawa na malinaw. Needs, wants. Dito siya sa wants. Sabi ko, Lord, depende sa'yo. Guess what? Sa bahay ngayon, merong 500cc na motorsiklo na nakaparada. Pinahiram lang. Oo. Bakit? Ma-experience ko na mag-drive sa expressway ng nakamotor. Wala naman kasi akong 1.5 million. Pero yung experience, kayang ipa-experience sa akin ng Lord. Oh, natuwa kayo. Gusto nyo yung experience. Bago nyo i-experience ang iba, try nyo munang i-experience si Jesus. Alam niya. Alam niya. Alam niya kung anong mabuti para sa atin. Pag binigyan niya ako ng 1300 na BMW na motorsiklo, baka mayamabang ako. Paparadahan ko. Sino nagmamotor dito? Halika, mag-rides tayo, tapos parada ko. Wow, 1300. 125 yung motor mo, Rusi. Di ba, magkakaroon ako ng, wow, mas pinagpala ako sa iyo. Ikaw, hindi. Oo, marami yan. Hindi lang natin napapansin, hindi lang tayo aware. Tabihan lang ng cellphone. Kaya ko po nilalapag yung cellphone ko para makita nyo na iPhone ito. Joke. Pansinin ninyo kung anong meron ka tapos itinapat mo sa parang less doon sa meron ka. Hindi ba nagkukusito sa kanya ng damdamin? Marami sa ating mga Kristiyano ang mainggitin. Opo. Hindi ko po alam kung naka-encounter na kayo, pero marami pong mga nasa simbahan ang punong-puno ng inggit. Ayaw padaig. Kahit i-home credit, basta meron din siya. Kahit i-loan, tapos nalaman, tinago-tago mo pa, nag-loan ka online. Maya-maya, nag-message yung company, hindi ka na pala nakakapagbayad, nakarating kay pastor. Kilala mo ba tong taong ito? May loan ito, hinahanap namin. Kasi nakuha yung data sa cellphone mo nung nag-loan ka, alam ng lahat ng ka-churchmate mo na yung bago mong ipinangangalandakan ay loan. Nakita niyo po, yung taliwas. Ayaw sana ng Lord na ma-experience natin iyon kung malinaw sa atin ang ating purpose, kung paano tayo mabubuhay yung pattern, at ano talaga ang laman ng puso natin. Ano ba talaga yung gusto nating ma-achieve? Si Apostle Paul, sabi niya, not that I have already obtained this, or am I already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Christ Jesus has made me His own. The God who exists before time and forever and more, He considered you His own. It is only by Jesus that you will be considered child of God.
But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, listen, God will reveal that also to you. Only, let us hold true to what we have attained. Brothers, join me. Join in imitating me. Alam niyo po, sobrang kumpiyansa ni Apostle Paul na sabihin na gayahin niyo ako. Umabot na po ba kayo sa point na kaya niyo nang sabihin, gayahin niyo ako. Gayahin ninyo ako. Ito po yung ultimate goal ng pagiging Kristiyano. Yung kaya mong sabihin sa anak mo, anak, gayahin mo ako. Hello? Yung alam ng asawa mo, nasasabihin mo sa kanya, basta, sige lang. Sundan mo lang ako. Sundan mo lang ako. Bahala ang Diyos sa atin. Basta nananampalataya lang ako. Favorite example ko dito si Job. Si Apostle Paul, ang hugot niya, ang confidence niya para sabihin, gayahin ninyo ako. Kasi pinagsisikapan niya araw at gabi, 24/7, na gayahin si Kristo. Mabuhay kay Kristo, para kay Kristo. Para mapapurihan lang si Kristo. Kaya nga natin sinusundan siya ngayon eh. Brothers, join in imitating me and keep your eyes to those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Marami pa ding, noon pa man, marami pa ding mga Kristiyano ang lumalakad na parang hindi Kristiyano. Their end is what? Nandyan. Nandyan. Di ko next. Their end is, wala yan. Their end is destruction. Their God is their belly. And they glory in their shame with minds set on earthly things. Listen to this, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Ang tanong ko po, what are you up to? Ano bang hinahangad mo sa buhay? Isa pa. Paul's life's power was drawn from. Wala na kasi si Paul, kaya was drawn from Jesus Christ. Kaya nasabi niya yung paborito ng lahat na memory verse, Philippians 4:13, ready and go? Hala. Paborito ng lahat, Philippians 4:13, memory verse ng mga bata na tinuturo, ready and go. Alisin mo yan sa screen. Para kayong mga goldfish. Philippians 4:13, ready and go. Alam mo, pagkatapos ng maraming opposition, saan humuhugot ng lakas si Paul? Kay Jesus pa rin. Kung gusto nyong malaman kung anong pinagdaanan ni Paul, kwenta niya, may account siya sa chapter 11 ng 1 Corinthians. Ilang palo na daanan niya, ilang shipwreck, ilang
almost patay na abutan galing sa mga hindi mananampalataya at maging sa kapwa mananampalataya. Tingnan ninyo, wala akong time para isa-isahin, pero I just pray and I hope na you will read the book of Philippians mamaya pag-uwi ninyo at alalahanin ninyo yung narinig ninyo ngayon. Ang tanong ko po, where do you get your energy? Psst. Ikaw ba ay tutong buhay kay Kristo o nagbubuhay-buhayan lang? Hello? What can we learn from those? Yung mga inisa-isa natin. Life's purpose, yung buhay ni Paul, kanyang purpose, paano siya nabubuhay, yung pattern, anong ina-aspire niya sa mundo. Tapos, saan siya kumukuha ng kalakasan or energy para magawa yun. Ano yung matututunan natin ngayong umaga? Ito yon. How ba yung title natin? How? Hindi. Ano yung title natin? The Secret of a Worry-Free Life. Gusto niyong malaman? Alright, sige. The only secret, if there's really one, of a worry-free life is knowing who really Jesus is. Agree kayo? Kasi ganito yon. Meron akong 5 gustong ipauwi sa inyo na lessons. Una, to be in Christ means salvation. Walang kahit saan at kahit ano at kahit kanino at kahit anong paraan na maliligtas ang isang tao kung hindi dahil kay Kristo. Yung pagkamatay niya sa krus ay pagpapatunay na ang kasalanan mo pinatawad na. Kung nananampalataya ka. So gagamitin ko sa context natin, I assume na lahat dito ay mananampalataya. Please know that your sins are forgiven. Because Christ died on the cross. Wala po siyang utang kay Satan na binayaran. May naririnig po kasi ako, binayaran na ng Diyos yung utang ko. Wala kang utang. When you were born, naalala nyo, si Adam, si Jesus ang second Adam, yung first Adam, yung Adam by the way ay hindi pangalan. Ang ibig sabihin nun ay man sa original language. So yung first man, si Ada, or si Adam, yung first man, naging tao siya bago nagkasala. At yung kasalanan na yon na-impute yung sinful nature na kuha nung mga sumunod na mga tao hanggang sa atin. Okay? Malinaw yon? So dahil doon, walang pag-asa ang tao. We are all bound to eternal damnation. Yung place sa hell. Walang pwedeng gawin ang kahit sino para ayusin yon. Hindi mo ito pwedeng daanin sa kawang gawa o sa pagpipinitensya o kung ano pa mang tradisyon na kagagisnan mo. Wala. For all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death. Malinaw yun. Kung nagtatrabaho ka, ang wage mo ay pera. Pero nung ipinanganak ka, dahil ikaw ay pinanganak na makasalanan dahil sa pagkakamali ni Adan, pagsuway sa Diyos, you're a sinner. You and me are sinners. And the way we go should be eternal damnation. Death. Okay lang sana kung ito lang, manamatay, kunyari, nandito ako ngayon, patay na. Mag-iiyakan kayo, tapos wala naman pala, di okay lang. Pero ang problema, pag nategi ako ngayon, haharap ako sa Diyos. Right the very moment. Hindi ko alam, ini-imagine ko kung paano yung transition from this body towards the presence of God. Hindi ko maaarok yun, pero haharap ako sa Diyos. Nag-iiyakan kayo dito, haharap na ako sa Diyos. Sabi ng Hebrews kasi, it is destined for a man to die once, and after that, judgment.
Hindi na po ako dadaan sa purgatory kasi walang ganon. Diretso na po ako sa Diyos. Pero tinuro sa atin, dadaan pa muna sa purgatory, tapos magsama-sama kayo, ipag-pray ninyo ako, aalis ako dito. Tapos you wouldn't know kung nakaalis na ako dito. That's why, kung patuloy kayong nagpipray, lalagpas ako, baka bumalik uli ako dito. Oo, kasi hindi naman alam kung kailan kayo titigil kung sakaling totoo yun. Paano kung walang magpipray? Yun ang problema lalo. Alright? So anyway, ako, harap ako sa Diyos. At kung anong ginawa ko ngayon, buhay pa ako, yun ang consequence sa harapan ng Diyos. Walang iba si Jesus. Hindi ko alam kung naintindihan nyo na to. The good news is this. Ito yung good news. Na ang ibig sabihin sa language nila ay gospel. Christ, who is God from the very beginning, together with the Father and the Holy Spirit, incarnate, became man, dwelt among them. Wala na sa atin, sa kanila. Hinuli, pinarusahan, pinatay sa krus. Para saan? Para once and for all, for the forgiveness of sin. Pagkamatay, inilibing. Pero tinalo yung death. God the Father resurrected Him. This is the good news. So that whoever believe in Him will not perish. Will not perish. Not just perish physically, but eternally. This is the gospel. This is the full gospel. Hindi ito pwedeng hati-hatiin. Nasusundan po ninyo ako. Ito yung tinatayuan ni Apostle Paul. Mula nung na-encounter ni Apostle Paul si Jesus sa road to Damascus, naintindihan niya to. Si Paul ay isang Pariseo, si Paul ay isang Hudyo, si Paul ay isang Roman citizen, si Paul ay tagapagturo, at marami pang iba, mataas na klase ng tao, pero sabi niya, I considered it all rubbish. Para maranasan, sabi niya, ang layunin ko, maranasan ang kamatayan ni Kristo at makabahagi sa kanyang paghihirap. Ito din ba ang desire mo? Well, ito ang desire ng mga taong nakaranas ng pagliligtas ni Kristo. Kahit anong gawin sa'yo, hindi ka bibigay. Kasi ikaw ay Kristiyanong totoo. Second, hindi po nagtatapos doon. If you are saved, from the moment you've been saved, your work through Christ means sanctification. Ang sanctification ay mula nung ikaw ay nakakilala kay Kristo hanggang sa ikaw ay bumalik kay Kristo. So kung ilalagay natin sa unawa natin ngayon, nung nakakilala ako kay Kristo noong 1994, September, dapat yung lakad ko ay palapit ng palapit para maging kamukha ni Kristo. Yung bawat hakbang ko ay hakbang ng righteousness ni Kristo. Yung buhay ko, yung iniisip ko, yung sinasabi ko, yung pinapangarap ko, kahit yung BMW, sabi ko, Lord, kasi gagamitin ko yun pag pupunta ako sa Bulacan, magmumotor lang ako sa expressway ako dadaan. Sanctification. Araw-araw, binabanal tayo
ni Kristo dahil naiintindihan natin kung anong cost, kung bakit tayo kailangan magpakabanal. Kaya si Peter, ang tawag niya sa lahat ng mananampalataya ay saints. Sa dating pananampalataya, para maituring kang saint, kailangan mong gumawa ng milagro. Sa mga Kristiyanong nananampalataya, si Kristo ang gumawa ng milagro. Recipient tayo. Ang tawag sa atin ay saint. Ayan si Saint Marivic. Saint Rio. San Rio sa Tagalog. Alam niyo po, siguro kung intindihin natin yung mabuti, makakatulong ito. Yung tipong, ay, santo pala ako. Alam mo yan? Kasala, ay, mali yan, santo ako. Wala lang, siguro kailangan lang nating i-mindset. Sanctification happens daily. Kaya sinabi ni Peter ni Paul din, sa Galatians, work out your salvation. Hindi mo tatrabahuin para maligtas ka kasi tinrabaho na ni Jesus. Pero nung maligtas ka na, dahil kay Jesus, dahil pinatawad ka sa iyong kasalanan, you are now right with God, you are now a child of God. The life I now live in this body, I live by faith in the Son of God who loves me and give His life for me. Kaya sa pagsasalita mo, mahinawan. Ang unang makikinabang, asawa mo. Si Ate Marivic, kung makatango. Ang unang makikinabang, anak mo. Lagi ko pong sinasabi, kung sakali lang na bumibilib kayo sa akin ngayon, ang tipong paniwalang-paniwala na kayo sa akin ngayon, wag muna. Nandito yung anak ko ay asawa ko. Andun yung dalawa naming anak. Tapos itong mamanugangin ko bago sa family namin, kausapin nyo muna sila kung nakikita nila si Kristo sa akin. Saka kayo maniwala. Okay ba yan? Parang, ano ba to? Meron pa ba akong time? Hindi nyo ako sinabihan. Hindi po ako tumitigil. Alright, sige. Konti na lang. Pangatlo, to live for Christ means dedication. Alam mo yon? Kahit nasaan ka, nabubuhay ka ayon sa panuntunan ng Diyos. Hello! Estudyante ka man, empleyado ka man, nanay ka man. Alam mo yun, pag nagluto ka ng adobo, naglalasang sinigang pag inihain mo sa asawa mo. Kasi, Hindi ganun yun. Dahil nga sa sobrang pagmamahal mo, kasi sabi mo, Lord, thank you sa asawa ko. Ang bait talaga niya. Ito yung adobo, pagtikim, sinigang ang lasa. Alam mo yan, yung ginagawa mo, yung best mo para ang makita. Alam niyo po, kadalasan kasi sa experience ko, yung mga unang kumikilala sa Panginoon, mga asawang babae. Alright? Hindi ko alam kung ganun din dito. Tapos, ang problema nito na nakita ko, nagiging kompetensya ni asawang lalaki yung church sa kanyang asawa. Kasi pag, may kanin na ba tayo? Hindi pa, galing ako sa church eh. Pagod na pagod nga ako. Yung pula kong t-shirt na paborito ko, isusuot ko nga ngayon. Hindi ko pa nalalaban kasi may prayer meeting. Ang sinasabi ko po, listen to me, regardless kung wife ka o husband na nandito na, kung naranasan mo si Kristo, ikaw ang Bibliyang babasahin ng asawa mo, ng anak mo na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Pag uwi mo sana, pagbukas ng bibig mo, ang mararamdaman nila, ang maririnig nila, asawa ko, teka lang. Mula nung umatend-attend ito dyan sa His Grace, ibang-iba na siya ngayon. Bakit kaya? Ano kayang kinakain doon? Habang ginagawa mo yun, tumatagal yung curiosity ng asawa mo at lumalaki.
Isang umaga, magpapatiunan na yan sa church. Anong meron dito? Bakit nag-iba ang asawa ko? Gusto ko rin maranasan. Hindi ba yan? Ang problema baka iba. So please, take note. Dedication is a life that is dedicated for Christ. Next, to surrender to Christ means consecration. Ito yung pinakamahirap na na-witness ko sa mga Kristiyano. Lord, maunawaan mo naman ako, di ba? Maiintindihan mo ako, Lord. Sapagkat ako ay tao lang. Yes, totoo yun, tao ka nga lang. Pero ikaw ay taong binago na ni Kristo. Kaya hindi ka nakatulad dati. Ay, naku, kung hindi lang talaga ako Kristiyano, binatukan ko siya. Huwag naman. Nagmamalaki ka na nun. Hindi pinagmamalaki na pinagyayabang yung pagiging Kristiyano. Kasi kung Kristiyano kang totoo, may maisip, hindi mo sasabihin, pasalamat ka, Kristiyano ako. Sa pagdadrive sa kalsada, sa pagtawid sa tamang tawiran, sa pagtapon ng basura sa tamang tapunan, gawain yun ng Kristiyano lang. Hello? Bahala kayo. Last, to be with Christ means glorification. Ito yung inaabangan natin lahat. Ito yung dahilan, kaya sabi ni Apostle Paul, whether in this body or out of this body, anong sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi sa Kanya, patay man o buhay, walang talo. Kung ganito ang kaisipan niyo, think of it, hindi ba matutulungan kang wag nang mag-worry? Hello? Hindi ba mas magiging magaang ang buhay mo? Kasi pag hindi mo kaya, Lord, hindi ko kaya to. Pag walang-wala, Lord, wala eh. Well, alam ng Lord na wala ka. Alam din ng Lord kung anong gagawin niya para magkaroon niya, para mapatunayan mong tapat siya. Sa dulo ng lahat ng ito, Ephesians or Philippians, mula verse 10, ganito po tinapos ni Apostle Paul ang usapan. I rejoice in whom? Now, at length, pasasalamat niya sa mga taga-Pilipos, you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Kasi po, isa sa mga karakter ng mga Kristiyano sa Pilipos, gustong-gusto nilang tumulong. Kuhang-kuha nila yung prinsipyo na nangyari doon sa Acts. Pero wala ngang opportunity madalas. To the point na pinadala niya si Epaphroditus sa puntong ito. Not that I am speaking of being in need, for I have learned, listen, in whatever situation I am, to be what? Content. The secret of a worry-free life is to be content. Eh, Pastor, dilis lang ang ulam namin, kontento na ba? Actually, hindi doon sa dilis. Doon sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay sa iyo ng dilis. That's why kahit dilis ang sasabihin mo, glory to God, Lord, thank you po sa araw na ito, meron kaming dilis. Mag-iiba ang ating pagtaya sa buhay. Magiging mas magaang. Kasi naiintindihan natin na mas mahalaga si Kristo kaysa sa ulam natin ngayon. Kasi may pagkain pa naman mamaya, baka mamaya, dahil sa magandang pagtaya mo, may kapitbahay na dumaan, nagbitbit ng tinapa naman. Sinanay, wala ka bang high blood kung makalitsyon? Ha? Wala? O, sige, maglitsyon ka po. Ha? Walang maintenance?
kaibiganin nyo. Kaya naman po pala ang gaang ng loob ko sa'yo. Kasi ngayon po may mataas ang presyon ka, di ba? Ha? Ay hindi, yung cholesterol ko po pala mataas. Alright. Thank you po sa buhay na meron ka. Maging inspirasyon po sana ng lahat. Ay, wow. Huwag mo akong kalimutan, ha? Alright. Sabi na, I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Tingnan niyo po, ang pagiging Kristiyano, hindi dahil wala ka ng issues. Hindi ganon ang tinuturo ni Paul. Sa lahat ng sitwasyon ang meron siya at naiintindihan niya, I can do all things through Him who strengthens me. Yet it was kind of you to share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered in partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Ito yung panalangin ni Paul. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. You, to our God and the Father, be glory forever and ever. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa pagkakataon. Nawa na pagpala kayo. In the wonders of creation, your majesty revealed. Mountains high, valleys low, your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted by your